Sa paningin ni Marco, ang buhay ng kanyang asawa na si Isabela ay walang kabuhay-buhay. Araw-araw, ito'y umiikot lang sa paglilinis ng bahay o pagyoga sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Ngunit labis na minamaliit ni Marco ang babaeng katabi niya sa pagtulog. Pagkaalis ni Marco, agad na tumayo si Isabela, nag-iba ang tindig, at dumiretso sa kanyang taekwondo class sa isang gym sa Makati, isang kakayahan na alam niyang magiging lubhang kapaki-pakinabang. Alam na alam ni Isabela ang maitim na balak ng kanyang asawa at ng kerida nitong si Angela, magkasabwat sila upang patayin siya. Mabuti na lang at nailantad ang lahat ng isang maliit na listening device na itinago niya sa kanyang relo. Kung hindi, marahil ay namatay na siyang hindi alam ang dahilan. Kaya naman, nagpa siya si Isabela na unahan sila. Pag-uwi ni Marco, halos himatayin siya sa pagkakita ng mga nagkalat na mantsa ng dugo sa kanilang bahay sa Maynila. Sa simula, nais lang subukan ni Isabela ang reaksyon ng asawa. At hindi nga siya nagkamali, kitang-kita ang matinding kaba ni Marco. Saglit na umasa si Isabela, baka may natitira pa itong pagtingin sa kanya. Ngunit nang makita ang ransom note na iniwan ng mga kunwaring kidnapper, nagmamadaling gusto ni Marco na tumawag ng pulis sa PNP, Philippine National Police. Ang bahagyang ngiti sa labi ni Marco habang akmang tatawag ang tuluyang nagpalamig sa puso ni Isabela. Ang kanyang pinakamamahal na asawa ay atet na ipaimbestiga ang kanyang pagkawala, para maging legal ang kanyang kamatayan. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan ni Isabela. Itutuloy niya ang kanyang plano hanggang sa dulo. Tinanggal ni Isabela ang guwantes, ngumuya, at gamit ang pliers, binunot ang isa niyang kuko sa paa, hinayaang tumulo ang dugo sa compartment ng kotse ni Marco. Pagkatapos, ipinadala niya ang duguan niyang kuko sa asawa. Sa pamamagitan ng surveillance device, narinig niya ang mga salita ng pagsisisi ni Marco, ngunit alam niyang mas mahalaga dito ang pera kaysa buhay niya. Sa pagitan ng pera at sa kanya, ano ang pipiliin ni Marco? Si Isabela mismo ang gumawa ng mga pekeng video kung saan siya ay kinidnap at tinorture, humihingi ng 200 Philippine pesos milyon bilang ransom. Nang makita niyang parang laruan si Marco na pinapaikot niya, bahagyang nabawasan ang galit sa kanyang puso. Ngunit ang tensyon sa mukha nito ay patunay din na kumpara sa PHP 200 milyon, mas may halaga pa rin ng kaunti ang buhay niya. Matapos makuha ang pera mula sa isang kasabwat, alam ni Isabela na oras na para tapusin ang palabas. Ngunit nagpadala siya ng anonymous tip sa pulisya. Isinusuplang ang asawa na nilagyan umano nito ng lason ang isang bote ng alak. Ang layunin ni Isabela, pagdudahin sina Marco at Angela sa isa't isa, at sa huli, mapabalik si Marco sa kanya. Ang totoo, ang bote ng alak na may lason ay matagal nang naitago ni Isabela nang palihim siyang bumalik sa bahay. Ang huling hakbang na lang, magkunwaring natagpuan siyang naghihingalo sa tabi ng ilog Pasig, at pagkatapos ay babalik sa kanyang nararapat na lugar. Ngunit ang sugal na ito sa pag-ibig, mananalo kaya siya? Maibabalik pa kaya ang pag-ibig nila ni Marco? Sa sandaling sumugod si Marco sa ospital sa Street, Lux BGC, nagmamadaling yamakap sa kanya, kitang-kita sa mga mata nito ang hindi pagkukunwari. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa Diyos na naibalik ang kanyang asawa. Alam ni Isabela, nanalo siya sa pastahan. Ang pag-ibig na kanyang inaasam ay tila nagbalik na. Gayunpaman, hindi pa tapos ang investigasyon ng pulisya. Ang mga kidnapper ay hindi pa nahuhuli. Sinabi ni Isabela na dahil nakapiring siya, hindi niya nakita ang mga mukha nila. Bagamat pansamantalang nakalusot si Marco, ipinaalala sa kanya ng police captain ang tungkol sa resulta ng pagsusuri sa bote ng alak na hindi pa lumalabas. Bahagyang kinabahan si Marco. Sakto namang dumating ang balita mula sa isang tauhan, walang nakitang lason sa bote ng alak na nakuha ng pulisya. Nagtaka si Marco, malinaw na siya mismo ang naglagay ng lason doon. Ngunit anuman iyon, malinis na siya. Ang pakiramdam ng ginhawa ay halos magpangiti kay Marco. Hindi niya alam,
Napansin pala ng matalas na police captain ang kanyang reaksyon, na lalong nagpatibay sa hinala nito. Ipinahanap niya si Angela base sa impormasyon tungkol sa kemikal na maaaring gamitin sa paglason. Nang tanungin ng pulisya tungkol sa kemikal na binili niya, handa na ang sagot ni Angela, isa lamang itong karaniwang sangkap sa pagluluto na nabibili sa Quiapo. Hindi basta-basta nalinlang ang pulis, alam nilang nagiging lason ito kapag hinaluan ng ibang sangkap. Mariing itinanggi ni Angela na para sa iba ito. Hindi sinasadyang, ibinunyag din ng pulis kay Angela na negatibo sa lason ang alak. Ito mismo ang nagtanim ng duda sa isip ni Angela tungkol kay Marco. Bakit hindi nito itinuloy ang paglason gaya ng plano? Samantala, sina Marco at Isabela ay nagpapanggap na masayang mag-asawa. Maalaga si Marco kay Isabela, hating gabi na ay ayaw pa siyang iwan. Ngunit kinabukasan, dumating ang bayaw ni Marco, o kapatid ni Isabela, si Kuya Miguel, at isang salita lang nito ang nagpagising kay Marco sa katotohanan. Sa silid na tinirhan nila ng 10 taon, gumamit si Kuya Miguel ng isang detection device at may natuklasang kakaiba. Akmang magtatanong si Marco nang sinenyasan siya ni Kuya Miguel na manahimik at itinulak palabas. Kahit hindi makapaniwala, sumunod si Marco. Hindi niya maisip kung ano ang maaaring itago sa loob ng kanilang bahay. Ang kanyang asawa, na kagagaling lang sa bingit ng kamatayan, ay sentro ng atensyon ng media. Sa harap ng mga kamera, yumuko sila ng 90 degrees, nagpapasalamat sa mga nagmalasakit. Ngunit walang nakapansin sa tusong ngiti na sumilay sa labi ni Isabela. Ang eksenang ito ng pekeng pagmamahalan ay na-livestream, na nakita ni Angela sa bahay. Nagngit-ngit siya sa galit at naghagis ng gamit. Sa sandaling iyon, natapakan niya ang isang listening device sa sahig. Naalala niya ang mapanuyang ngiti ni Isabela. Doon niya napagtanto, hindi simpleng babae ang her-ederang ito. Sa labas, tila bumalik na sa dati sina Marco at Isabela, ngunit sa loob, pareho silang may sariling mga iniisip. Itinatago ni Marco ang kanyang nararamdaman, patuloy sa pag-aalaga sa asawa. Biglang napansin ni Isabela ang mga kakaibang marka sa leeg ni Marco. Nanikip ang dibdib niya, hindi niya inakalang magtatangkang magbigti ang asawa dahil sa kanya, o iba ang dahilan. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Isabela na oras na para bawiin ang lahat. Kumuha siya ng screwdriver, at habang naliligo si Marco, kinalas niya ang saksakan ng kuryente at may kinuha mula roon isang maliit na kumikislap na bagay. Ngunit hindi pala naliligo si Marco. Palihim siyang nagmamasid sa asawa. Tama nga si Kuya Miguel, may listening device nga sa bahay. Hindi agad hinarap ni Marco ang asawa, hindi niya kayang isipin kung gaano karaming lihim pa ang itinatago nito. Laking gulat niya nang si Isabela pa ang nag-abot sa kanya ng device, inosenteng nagtatanong, ano kaya ito sa loob ng saksakan, Marco? Medyo tabingi kasi kaya inayos ko, tapos nakita ko to. Natigilan si Marco, hindi alam kung sino ang umaarte. Nagpakita ng takot si Isabela total, hindi pa naman nahuhuli ang mga kidnapper. Hindi alam ni Marco kung paniniwalaan ang asawa o magpapatuloy sa pagkukunwari. Sa labas, para silang ordinaryong mag-asawa. Bago umalis, hinalikan pa ni Marco si Isabela. Ngunit hindi tanga si Marco. Bakit magkakaroon ng listening device sa tahimik nilang bahay? Hindi niya maiwasang pagdudahan ang asawa. Umikot siya pabalik, palihim na pumasok sa bahay gamit ang likurang pinto. Nakita niyang si Isabela ay gaya pa rin ng dati, bihis na pang-yoga. Tila normal ang lahat. Pagdating sa isang coffee shop sa Kapitolyo, hindi pa man nakakaparada ng maayos, sumakay agad si Angela sa kotse ni Marco. May hawak na isa pang listening device. Sabi niya, natagpuan niya ito sa kanyang kondo. Yung tungkol sa lason sa alak, tayong dalawa lang ang nakakaalam. Isipin mo, bakit may magsusumbong sa pulis? Iisa lang ang motibo paghihiganti. At sino pa ba ang gustong maghiganti kundi ang asawa mo? Mariing itinanggi ni Marco na si Isabela iyon. Nakita ni Angela na wala siyang mapapala,
kaya ginamit niya ang huling alas, akmang yayakap kay Marco, ngunit itinulak siya nito. Gulong-gulo ang isip ni Marco. Kahit tinanggihan niya si Angela, tumatak sa isip niya ang mga sinabi nito. Naliligo si Isabela habang si Marco ay nasa labas ng banyo, nagkukunwaring minamadali ito. Ang totoo, gusto niyang malaman kung gaano ito katagal para makahanap ng butas. Hindi pa rin nahuhuli ng pulisya ang mga kidnapper, kahit nakuha na ng mga ito ang 200 Philippine pesos milyon. Sinundan nila ang pagbili ng isang drone, at natuklasan na ang bumili ay si Mateo, isang batang pintor, masugid na tagahanga ni Isabela, dati niyang alalay o estudyante, na tinalikuran ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa para sa sining dahil sa kanya. Hinala ng pulis, si Mateo ang kidnapper, ngunit iba ang kumuha ng pera. Malamang ay may kasabwat. Sa isip ni Marco, nabuo ang eksena nina Isabela at Mateo na nag-aayos ng pekeng crime scene, suot ni Mateo ang sapatos ni Marco para i-frame siya. Nasuklam si Marco sa naisip. Tinanong ulit ng pulis si Marco kung bakit niya itinapon ang bote ng alak na may lason. Kahit itinatanggi ni Marco, sinabi ng instinct ng police captain na kainahinala ang sobrang gun ng pakiramdam nito. Paliwanag ni Marco, masaya lang siya na nakabalik ang asawa. Paalala ng pulis, huwag kang masyadong magsaya. Ang totoong bote ng alak na may lason, alam mo ba kung nasaan? Tinamaan si Marco sa sinabi nito. Nagsimula na siyang mangamba. Pag-uwi, nagmamadali si Marco. Hindi makita sa CCTV kung sino ang kumuha ng pera, pero sigurado siyang nakaitim itong jacket. Hinalughog niya ang aparador para hanapin ito ngunit wala siyang nakita. Ayaw niyang mahalata ni Isabela kaya hindi na siya naghanap pa ng gabing iyon. Kinaumagahan, sa restaurant ni Marco, Marco's Bistro, isang hindi inaasahang bisita ang dumating kay Angela, ang ate ni Isabela, si Ate Cristina. Inireklamo nito na may kakaibang amoy ang pagkain at pinapalitan ang plato. Napakamot na lang sa ulo si Marco. Alam ni Angela na nanggugulo lang ito. Akmang tatalikuran niya ng Latin siya, ang baho naman niyan, hindi mo muna hugasan bago isilbi sa customer. Pinigilan sila ni Marco. Ngunit hindi nagpatalo si Angela, malinis ang boss namin, tapos pagseserbisyuhin niyo siya. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Ate Cristina, ako ang ate ng may-ari nito. Doon lang nalaman ni Angela. Walang nagawa si Marco kundi tumayo lang doon. Galit na aalis na sana si Angela nang payuhan siya ng chef na sa likod na lang dumaan. Nandito na ba ang misis? Tila nagkatotoo ang sinabi niya. Dumating si Isabela, natulala si Marco sa takot. Pilit pa ring ngumiti si Angela at nagpaalam na uuwi na dahil may personal na kailangan asikasuhin. Pumasok si Isabela sa locker room, kinuha ang name tag ni Angela, marahang pinunit sa dalawa, at itinapon sa basurahan. Pagkatapos, nagpakita sila ni Marco ng paglalambingan sa kusina, nag-aagawan sa paghuhugas ng pinggan. Nasa labas si Angela, nanunood, namumula sa selos. Lalong natakot si Marco sa asawa. Nasundan niya ng tingin ang mata ng asawa at nakita si Angela na paalis na puno ng galit. Muling ngumiti si Isabela ng tagumpay. Ang ngiting iyon ang lalong nagpakumbinsi kay Marco, hindi simpleng babae ang asawa niya. Hating gabi, hindi na nakatiis si Marco. Nang masigurong tulog na si Isabela, kumuha siya ng flashlight, determinado nang hanapin ang bote ng alak na may lason. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Isabela sa likuran niya. Hawak ang mismong bote, ito ba ang hinahanap mo? Naintindihan na ni Marco ang lahat. Alam ng asawa niya ang plano niyang paglason. Ang buong kidnapang ay gawa-gawa lang nito. Nababaliw na ang tingin ni Marco sa asawa. Binalaan niya itong tatawag ng pulis. Paalala ni Isabela, kung ano ang nakahalo sa alak na ito, siguro naman alam na alam mo. Pilit pa ring itinatanggi ni Marco, sinasabing nagnegatibo na ang test ng pulis. Ngumisi si Isabela, hindi ka ba nagtataka? Malinaw na nilagyan mo ng lason, paanong hindi nakita? Dahil sa pinagsamahan natin,
Ayaw kitang aipakulong noon, pinatawad kita, nilinis ko ang kalat mo. Pero ikaw, gusto mo akong mamatay dahil sa alak na ito. Sabihin mo nga, dapat ko ba itong ibigay sa pulis? Pagkasabi noon, nataranta si Marco at sumugod para agawin ang bote, kinalimutan nilang nasa hagdanan sila. Ngayon na nagamit ang taekwondo ni Isabela. Lumaban siya ng husto. Nagpang-abot sila at sabay nagamulong pababa. Pilit pa ring inaabot ni Marco ang bote para sirain ang ebidensya. Tinawanan ni Isabela ang pagiging simple nito, ganyang kaalagang ebidensya, dadalhin ko lang basta-basta. Ang bote na gusto mo, matagal ko nang itinago sa ligtas na lugar. Kaya mula ngayon, sabay nating itago ang sikretong ito at mamuhay ng simpleng buhay. Hindi ako sasama sa isang baliw. Nanginig si Marcos sa takot nang biglang tumunog ang telepono. Mas maaga ng araw na iyon, pinuntahan ng pulis ang gallery ni Mateo para imbestigahan ang kidnapping, ngunit walang tao roon. Hindi nila alam na nagtatago na si Mateo sa takot. Akala ng pulis ay lumabas lang ito kaya babalikan na lang sa gabi. Ngunit pagsapit ng gabi, biglang nasunog ang buong gallery. Tumawag si Kuya Miguel kay Marco, hinala niya'y pinatahimik na si Mateo, sa tindi ng sunog, tiyak na patay na ito. Ang unang pumasok sa isip ni Marco, si Isabela ang may gawa. Sakto namang nag-alok si Isabela ng 2 kopeta ng alak, inaaya siyang mag-toast para sa bagong simula nila. Nakita ni Isabela ang tulalang mukha ni Marco at ngumiti, huwag kang mag-alala, walang lason to. Kinaumagahan, naghihintay ng almusal si Marco gaya ng dati. Ngunit nang makita niyang gumagawa ng dragon fruit juice si Isabela, ang matingkad na pula nito ay nagpaalala sa kanya ng dugo ni Mateo na pinatay ng walang bakas. Sa pag-iisip nito, kinilabutan si Marco, hindi na inantay ang almusal, kinuha ang briefcase at tumakbo palabas. Habang nagmamadaling isuot ang sapatos, biglang sumulpot si Isabela sa likod niya. Tinakat siya ng husto. Pinapasok siya nito para mag-almusal. Walang nagawa si Marco kundi sumunod. Bago umalis ng bahay, gaya ng dati, hinalikan niya sa pisngi ang asawa. Hinawakan siya ni Isabela, tiningnan ang kanyang leeg, mukhang nawala na yung allergy mo. Sumakbo si Marco sa kotse. Hindi pa rin mapakali, tiningnan ulit ang leeg. Totoo nga, wala na siyang allergy kapag nadidikit kay Isabela. Hindi niya maiwasang isipin, posible kayang ang takot niya sa asawa ang nagpagaling sa psychosomatic allergy niya. Nakakatakot ang babaeng ito. Hindi pwede, kailangan niyang kumilos. Nagkunwari siyang umalis, pero pain lang pala ito para paalisin si Isabela. At tama nga siya. Nagbihis si Isabela at lumabas. Palihim siyang sinundan ni Marco. Napansin niyang may dala itong malaking bag, isang uri na hindi pa niya nakitang ginamit nito dati. Nandyan kaya ang 200 Philippine pesos milyon. Sinundan niya si Isabela hanggang sa pumasok ito sa isang pampublikong banyo sa isang mall sa Taguig. Paglabas nito, iba na ang suot. Sa puntong iyon, nakumpirma ni Marco, may binabalak si Isabela, isang komplikado at mapanganib na plano. Patuloy na sinundan ni Marco si Isabela, hanggang sa makarating sila sa isang espesyal na tindahan ng mga butil ng kape. Nag-alinlangan siya saglit, ngunit biglang kumabog ang dibdib niya nang makita ang isang lalaking naka-baseball cap, bit-bit ang pamilyar na maleta, na papalabas. Walang iba kundi si Mateo. Ibig sabihin, hindi siya pinatay ni Isabela, kundi magkakampi talaga sila. Kahit hindi niya narinig ang usapan, kitang-kita niya ang 200 Philippine pesos milyon sa bahagyang nakabukas na malita. Sigurado na siya ngayon, pera lang ang habol ni Isabela. Nang makitang paalis na si Mateo dala ang pera, agad siyang sumunod. Ngunit nang lumiko si Mateo sa isang mataong kalye, akmang hahabulin ito ni Marco nang mabangga niya si Isabela. Pupunta ka ba sa tindahan ng kape para bumili ng sangkap? Tanong ni Isabela, tila walang alam. Oo, yutal ni Marco. Nagkataon naman, ako rin, ngumiti si Isabela,
Inakbayan si Marco at hinayla papunta sa direksyon ng tindahan. Hindi nagbago ang ugali, muling pinuntahan ni Marco si Angela. Magbati na tayo. Kunin natin pabalik ang 200 Philippine pesos milyon. Inilahad niya na nasa kay Mateo ang pera. Nagningning ang mga mata ni Angela. Ang masamang magkasintahan ay muling nagsanib puwersa. Ang maletang puno ng pera ay nasa isang mumurahing motel sa kung saan pansamantalang tumutuloy si Mateo. Samantala, handa na ang script ni Isabela. Sinabi niya kay Marco na hawak ni Mateo ang pera at tinakat siya nito, piliin si Mateo at mababawi ang pera, o piliin si Marco at wala na lahat. Pinili kita, sabi ni Isabela, puno ng pagsasakripisyo ang boses, hindi ko kailangan ng pera. Nagkunwaring naantig si Marco, niyakap ang asawa para aluin, ngunit sa isip niya ay ang plano para makuha ang pera. Kinabukasan, nasa coffee shop na siya, kasama si Angela, nagpaplano. Wala siyang pakialam kung anong gagawin ni Isabela. Si Angela, na mag-isang nakatira, ay may napansing kakaibang bagay sa kanyang bahay, ang listening device na tinanim ni Isabela. Nakaisip siya ng planong, isang bato, 2 ibon. Nang gabing iyon, kumpiyansang sumakay siya sa kotse ni Marco. Alam ko kung paano makukuha ang 200 Philippine pesos milyon. Nagduda si Marco, paano nila mahahanap si Mateo? Huwag mong kalimutan, ngumisi si Angela, 10 taon siyang naging modelo ng asawa mo para sa mga painting niya. Nasunog ang gallery niya, pero may secret room doon na puno ng mga larawan ni Isabela. Obsessed siya kay Isabela. Pwede nating gamitin yun. Ang plano, sa restaurant, didistrahin ni Marco si Isabela sa lobby, habang si Angela ay pupuslit sa locker room, kukunin ang cellphone ni Isabela, at i-on ang airplane mode. Siguradong magwawala si Mateo dito, tumawa si Angela. Hindi lubos na naintindihan ni Marco ang plano, ngunit dahil sa amoy ng pera at pang-aakit ni Angela, hindi nila napigilan ang sarili sa loob ng kotse. Ngunit mas maagang dumating si Mateo kaysa inaasahan. Nakita ni Angela ang anino nito. Hinayla niya si Marco paakyat sa motel room, kung saan si Mateo nakatira. Pagpasok, nagsimulang umarte si Angela na parang nangaakit. Bakit parang nagmamadali ka ngayon? Tanong ni Marco. Sumenya si Angela na manahimik, sumulyap sa orasan sa mesa. May nakikinig sa atin, bulong niya. Si Mateo, marahil ay nakikinig mula sa ibaba o sa ibang device, ay napagtantong muling tinraidor ni Marco si Isabela. Galit siyang tumawag kay Isabela, ngunit ang cellphone nito ay nasa kamay na ni Angela. Si Isabela, sa restaurant, ay naghahanda ng umuwi nang hindi makita ang cellphone. Ginamit niya ang telepono ng restaurant para tawagan ang numero niya, walang sumasagot. Sinabi ng kutob niya na may mali. Tinawagan niya si Marco. Nasaan ka? Nasa restaurant ako. Walang kagatol-gatol na pagsisinungaling ni Marco. Hindi siya kinumpronta ni Isabela, sinabi lang na sunduin siya. Bago umalis si Marco, pinaalalahanan siya ni Angela, kalahati na ng plano, tapos na. Nag-thumbs up si Marco, walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Hindi matawagan ni Mateo si Isabela, desperado at galit na galit. Naalala niya ang sinabi ni Isabela, hindi karapat-dapat sa iyo ang gagawng yun. Tumakbo siya sa kotse, kinuha ang isang malaking wrench, ang bagay na gugulo sa plano ng lahat. Paglabas ni Marco sa kotse sa tapat ng restaurant, akmang isasara ang pinto nang mapansin niyang nakabukas ang trunk ng kotse, kahit na naaalala niyang isinara niya ito. Bago pa siya makapag-isip, isang anino ang sumugod sa kanya. Walang awang inatake siya ni Mateo gamit ang wrench, at pagkatapos ay bumunot ng kutsilyo. Halos hindi makalaban si Marco. Sa sandaling iyon, dumating si Isabela, gamit ang isang bakal na tubo, o katulad, malakas na pinalo sa likod si Mateo. Umatras si Marco, takot nang makilala ang umatake sa kanya. Bakit mo ginawa to? Gusto kitang iligtas, ate. Hindi bagay sa'yo ang gagawng yan, sigaw ni Mateo.
Sinabi ko nang huwag kang kikilos ng mag-isa, sigaw ni Isabela. Narinig ni Marco ang ibig sabihin. Hindi na siya nagpanggap. Ang buong kidnapang ay isang palabas na sila ang gumawa. Galit na umalis si Mateo. Tiningnan ni Marco si Isabela. Puno ng puot ang boses. Soha na ako sa'yo, halimaw ka. Tumawa ng malamig si Isabela. Kung halimaw man ako, ikaw ang gumawa sa akin. Gusto mo akong lasunin ng alak? Hindi na nagtago si Marco. Oo. Gusto kitang mamatay. Umiyak si Isabela. Hindi ba't namatay na ako para sa'yo? Sige, ipagpalit mo ang 200 Philippine pesos milyon para sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Umungol si Marco. 3 salita lang ang sinabi ni Isabela na nagpatindig ng balahibo ni Marco. Hindi niya kayang suwayin, marahil ay, may ebidensya ako, o isang banta. Pauwi, nagkunwaring mag-curse si Marco, tinawagan si Angela. Ibinalita ni Angela na nahanap na niya ang bagong tinutuluyan ni Mateo. Nagbabala si Marco na armado ito. Pinakalma siya ni Angela. Ipinahiwatig na hindi niya sosolohin ang 200 Philippine pesos milyon. Paglabas ng CR, akmang itatago ni Marco ang cellphone ni Isabela nang bigla itong sumulpot, nagulat siya at naitulak ang cellphone sa loob ng toaster. Nagkunwaring walang nakita si Isabela, kalmadong kumuha ng baso, at casual na kinuha ang cellphone. Pareho silang nagkaintindihan ng walang salita. Binuksan ni Isabela ang cellphone, 50 missed calls, mga voice message mula kay Mateo na puno ng takot. Alam niyang naloko si Mateo ni Angela. Sakto namang may bisitang dumating sa bahay nila, nakita ito ni Isabela bilang pagkakataon para kumilos. Pinatay niya ang dashcam sa kotse, nagmaneho papunta sa isang lihim na lugar, isang tagong bar sa poblasyon. Hindi niya alam, may isang pares ng matang sumusunod sa bawat galaw niya. Sa bar, kinausap niya ang bartender, isang dating kakilala, tila kasabwat. Hindi ko akalaing gagawa ng ganito kalaking gulo si Mateo, sabi ni Isabela. Sinabi ko na sayo, hindi susunod sa plano ang batang yun. Oras na para tumigil, paalala ng bartender. Itutuloy ko to hanggang dulo, giit ni Isabela. Sumulyap ang bartender sa kutsilyo sa counter, tila ipinapahiwatig na tapos na ang trabaho ni Mateo, ang pag-atake. Pinuntahan ni Isabela si Mateo. Bumalik na ang lahat sa kanya-kanyang lugar, malamig niyang sabi. Ngunit bulag pa rin si Mateo, pinipilit siyang iwan si Marco. Nagpa siya si Isabela na gamitin si Mateo para sa huling gawain. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Isabela na ang mausisang kapitbahay, maaaring si Kuya Miguel o iba pa, ay laging nakamasid sa kanya. Isang kakaibang pangyayari, biglang nagkaroon ng art exhibit sa Maynila matapos ang maraming taon. Ang pulisya, na suspect pa rin si Mateo sa kidnapping, ay umaasang makakakuha ng lead dito. Ngunit laking gulat nila, ang malaking portrait ni Isabela, gawa ni Mateo, ang tampok sa exhibit. Kasabay nito, naroon din ang bartender. Tinawagan niya si Isabela, kumikilos na naman siya ng mag-isa. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon sa hotel. Ang plano ni Angela sa hotel, habang abala ang housekeeping, isinabot niya ang cleaning in progress sign sa pinto ng target room, kwarto ni Mateo. Pagkatapos, nagpanggap siyang guest, inireklamo sa staff kung bakit ang bagal maglinis. Nang pumasok ang staff, sumunod si Angela. Pagkaalis ng staff, agad siyang nagsuot ng guantes, hinanap ang malita. Nakalak ito. Bago pa niya mahanap ang susi, may narinig siyang ingay sa labas, nagmadali siyang nagtago sa closet. Hindi si Mateo ang pumasok. Natakot ng husto si Angela nang makita niyang may dalang armas ang pumasok, ang kutsilyo ni Marco. Hindi niya alam na nakalabas ng bahagya ang laylayan ng damit niya. Ngunit ang nakapagtataka, hindi siya ibinuking ng lalaki, si Marco, basta na lang itong umalis na parang walang nangyari. Naghihintay si Marco kay Angela sa lobby, naiinip. Sumakay si Angela sa kotse. Hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila.
Nagplano kang mag-isa, para masolo ang 200 Philippine pesos milyon, ano? Tanong ni Marco. Bago pa siya makasagot, ipinakita ni Angela ang hotel keycard na nakuha niya sa housekeeping. Hindi alam ni Marco na pagsisisihan niya ng husto ang keycard na ito. Kinabukasan, hindi na makapaghintay si Marco. Nagsuot siya ng maskara, nagdala ng kutsilyo, dumaan sa fire escape papunta sa hotel room. Kinumpirma niyang walang tao, ginamit ang keycard. Swerte, naroon pa ang malita. Ngunit ang ipinagtaka niya, hindi ito nakalak ngayon. Binuksan niya ito, puro butil lang ng kape ang laman. Wala na ang pera. Ang katotohanan, alam ni Isabela na sinusundan siya ni Marco. Sinadya niyang ipakita na si Mateo ang may hawak ng pera. Ngunit sa coffee shop ng araw na iyon, mabilis nilang inilipat ang pera sa malalaking sako, hinaluan ng butil ng kape, at ipinadeliver bilang kargamento ng raw materials sa bodega ni Isabela. Sa kasalukuyan, si Isabela ay kalmadong inaayos ang mga sako ng pera at kape sa kanyang bodega, handa na para sa supply sa susunod na taon. Galit na hinalughog ni Marco ang kwarto, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa labas. Nagmadali siyang tumakas. Mabilis dumating ang pulis dahil ang kwartong pinasok niya ay kwarto ni Mateo na ngayon ay nakahandusay na sa ibaba matapos mahulog mula sa bintana o itinulak. Nang makita ang bangkay ni Mateo sa ibaba, halos maihi sa takot si Marco, lalo na nang makita ang portrait ni Isabela malapit dito. Napatingala siya bukas ang bintana ng kwarto. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palayo. Ngunit tama nga ang kasabihan, kung ano ang kinatatakutan mo, siyang mangyayari. Pagkarating ni Marco sa kotse, bago pa makahinga, 2 pulis ang hamarang sa kanya. Sa simula, nagawa pa niyang maging kalmado, ngunit nang tanungin siya tungkol sa pagkahulog ni Mateo at kung may nakita siyang kaina-hinala, nagsimula siyang mataranta. May isang pulis na nakakilala sa kanya, pamilyar ka. Hindi ba ikaw ang asawa ng biktima sa sikat na kidnapping case? Nagkakamali ka, sigaw ni Marco, pinaharurot ang kotse. Ang kilos niyang halatang may itinatago ay lalong nagdiin sa kanya. Samantala, si Isabela, ang matalinong babae, ay naloko ni Kuya Miguel. Nang dumating ito, nagkunwari siyang nag-aayos ng dokumento, tinanong kung bakit maaga ang bayaw. Sinabi ni Kuya Miguel na gusto lang magkape. Habang nagtitimpla si Isabela, mabilis na tiningnan ni Kuya Miguel ang mga dokumento, resibo lang ng restaurant, ngunit napansin ang punit na papel sa basurahan, ang name tag ni Angela. Naramdaman niyang may mali, kaya ibinulsa niya ito, saka pinuri ang kape ni Isabela. Sakto namang dumating ang 2 pulis sa bahay ni Isabela. Nagtanong siya kung anong problema. Nang malaman ang pagkamatay ni Mateo at ang pagkakita kay Marco malapit sa lugar, nagpakita si Isabela ng matinding pagkagulat. Pinaghihinalaan niyo ang asawa ko. Agad sumingit si Kuya Miguel, bakit hindi isiping nagpakamatay siya? Binalewala siya ng pulis, wala kang kinalaman dito. Gusto lang nilang kumpirmahin kung nasa bahay si Marco. Ini-report ng isang pulis na wala si Marco sa restaurant. Si Marco, sa puntong ito, ay nagpapanik, tinawagan agad si Angela, patay na si Mateo. Pumunta siya sa kondo ni Angela. Hindi ka ba nasundan? Nag-aalalang tanong ni Angela. Bago pa siya makasagot, kumakatok na ang pulis sa labas. Pinilit ni Angela na maging kalmado, nagkunwaring nagtatanong. Ngunit may search warrant na ang pulis, diretsong pumasok. Swerte ni Marco, nakababa siya gamit ang tubo ng tubig sa labas. Walang nakitang kakaiba ang pulis. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco, tumakbo papunta sa kotse. Bigla, may humawak sa balikat niya. Si Isabela, sumama ka sa akin. Titiyakin ko ang kaligtasan mo. Ang nakapagtataka, dinala siya ni Isabela sa isang tahimik na kafe sa Serendro. Anong oras na? Bakit tayo nandito? Tanong ni Marco. Bakit mo sinaktan si Mateo? Tanong ni Isabela. Ikaw ang nanakit sa kanya. Para ibintang sa akin. Masaya ka na ba?
Sigaw ni Marco. Napansin ni Isabela ang kutsilyo sa baywang ni Marco. Umupo siya malapit dito, mahina ngunit puno ng banta ang boses, kung gusto kitang ibintang, madali lang. Kunin ko lang ang kutsilyong yan, saksakin ang sarili ko, tapos itatama ko sa pagdating ng pulis. Kahit anong paliwanag mo, walang maniniwala. Sakto namang pumasok ang mga pulis sa kafe, halatang may nagtip. Bamulong si Isabela kay Marco, para sa'yo to. Manahimik ka lang sa PNP station hanggang alas 4 ng hapon, magiging okay ka. Kahit hindi naniniwala sa asawa, walang magawa si Marco. Sa PNP station, umupo si Marco na parang bato, umaasa na lang sa sinabi ni Isabela tungkol sa alas 4. Eksaktong alas 3:30 ng hapon, dumating si Isabela. Mabait, niyang tinulungan ang asawa na malinis ang pangalan. Ikinwento niyang inatake ni Mateo si Marco dati, nagbantang sasaktan ito at magpapakamatay. Ipinakita niya ang wrench at kutsilyo, na may fingerprints niya, bilang ebidensya ng pagtatanggol niya sa sarili, asawa. Pagkatapos, natakot daw siyang gagawa ng masama si Mateo kaya kakausapin sana niya, ngunit mapanganib daw sabi ni Marco, kaya ito na ang pumunta. Agad na sumang-ayon si Marco sa kwento. Kaya hindi ko pa siya nakakausap, nalaman ko na lang na patay na siya. Hindi ba ako pwedeng mataranta? Sakto namang may dumating na flower delivery sa istasyon, para kay Isabela. May kasamang sulat isang suicide note mula kay Mateo. Madamdamin ang nilalaman, pag-amin ng pag-ibig kay Isabela, paninisi kay Marco sa hindi pag-divorce, panunumpa na ibibintang niya ang lahat kay Marco at magpapakamatay para mapalaya si Isabela, at pakiusap na ilagay ang portrait niya sa kanyang kabaong at sunugin kasama niya. Conclusion, ang pagkamatay ni Mateo ay suicide, walang kinalaman ang iba. Napansin ni Marco ang oras ng delivery sa Bulaklak, 4 p.m. Lahat, nakaplano na pala. Hindi niya napigilan ang malamig na pawis sa likod. Hindi akalain ni Marco na ang asawa niyang tila simple ay ganito katindi magplano at kumilos. Isang perpektong krimen. Pag-uwi nila, casual na inamin ni Isabela, ang suicide note ay ilang araw nang pinasulat niya kay Mateo, sinabihan itong magtago at gumawa ng eksenang parang nagpakamatay. Talaga, hindi ikaw ang gumawa, tanong ni Marco, nanginginig ang boses. Sinabi ni Isabela na hindi siya direktang kumilos. Ngunit anuman iyon, swerte siya dahil kay Isabela, kung hindi, kahit 100 bibig pa niya, hindi siya makakalusot. Akala ni Isabela, sa wakas, matapos ang lahat, maaari na silang mamuhay ng tahimik. Ngunit napansin ni Marco ang mga sako ng butil ng kape na pang-supply sa susunod na taon hindi dapat naroon ang mga iyon sa pribadong bodega nila sa mga oras na ito. Bigla niyang naalala ang laman ng walang lamang maleta ni Mateo sa hotel, puro butil ng kape rin, at ang 200 Philippine pesos milyon na naglahong parang bula. Isang nakakakilabot na hinala ang nabuo sa isip niya. Nagmamadali siyang pumunta sa restaurant, bumaba sa basement kung saan nakaimbak ang mga supply. Naramdaman ni Marco na ang bodega na ito ay nagtatago ng kayamanang hindi niya mauubos sa buong buhay niya. Naalala niya ang dating kuryosidad ni Isabela sa kanyang mga espesyal na butil ng kape, at isang malamig na katiyakan ang gumapang sa kanya, kasama ng kape itinago ang pera. Hindi niya alam, sa bahay, nagising na si Isabela. Wala ang asawa, bahagya siyang nabahala, ngunit ang matamis na note sa mesa ay nagpainit ng puso niya pansamantala. Gayunpaman, may nagsasabi sa kanyang may mali. At tama nga ang kutob niya, natagpuan na ni Marco ang 200 Philippine pesos milyon. Sakto namang tumawag si Isabela. Pinilit ni Marco na maging kalmado ang boses. Si Isabela, sa dati niyang malambing na tono, ay nagkwento na may nakita siyang kakaibang business card sa mailbox, numero ni Mateo. Ibig sabihin, hindi siya nagpakamatay, makahulugan niyang sabi. Natigilan si Marco. Idiniin ni Isabela, pinatay si Mateo ng kung sino. Napamura si Marco sa isip, anong kalokohan na naman to, pero sinabi niyang huwag mag-isip ng kung ano-ano ang asawa.
Nagbabala lang si Isabela, mag-ingat ka. May pangatlong kaaway pa na nagtatago sa pagitan natin. Binalewala ito ni Marco pagkababa ng telepono. Bahala kayo. Basta itong 200 milyon, akin na. Tinawagan niya agad si Angela. Ibinalita ang magandang balita. Masaya silang nagplano namang ibang bansa. Ngunit biglang may kuryenteng damaloy sa kanila, pareho silang bumagsak. Lumitaw si Kuya Miguel, sakim ang mga matang nakatitig sa 2 bag na puno ng pera. Akmang dadalhin niya ito nang pigilan siya ni Marco. Nagpang-abot ang 2 lalaki, nag-agawan sa pera. Madulas ang sahig ng bodega, kumalat ang mga perang papel. Hatiin natin, sigaw ni Kuya Miguel. Muntik na akong mamatay, galit na sagot ni Marco. Nagkunwaring maamo si Kuya Miguel, kahit hiwalay na, pamilya pa rin tayo. Hindi napansin ni Marco, dumakat ng butil ng kape si Kuya Miguel, hinintay siyang magpabeya, saka ibinato sa mukha niya, at tumakas dala ang kalahati ng pera. Nagising si Angela, nakita si Marco na nililikom ang natirang pera. Ito ba yung 200 milyon? Excited niyang tanong. Nang marinig na kalahati na lang, nagtanong siya kung bakit. Itinaas ni Marco ang taser, mapait na sinabing kinuha ni Kuya Miguel ang kalahati. Sakto namang narinig nila ang takong ni Isabela papalapit. Itago mo ang pera, sigaw ni Marco. Ngunit si Angela, may kalupitan sa mga mata, ay kinuryente si Marco hanggang mawalan ito ng malay. Niyakap niya ang bag ng pera, umiwas kay Isabela na papasok, habang sinusundan siya ng matalim na tingin ni Isabela. Ngunit sa halip na magalit, lumuhad si Isabela sa tabi ni Marco, niyakap ito ng mahinahon, puno ng pag-aalala ang boses, okay lang na ikaw, basta ligtas ka. Halos lumabas ang puso ni Marco sa takot. Ngunit hindi madaling maloko si Isabela. Naalala niyang itinapon niya ang resibo ng delivery ng kape sa basurahan, ngunit wala na ito doon. Alam niyang may nangyari. Nagkunwaring nag-aalala, sumakay siya ng taxi at umalis. Pagkaalis ng sasakyan niya, sakalang nakahinga ng maluwag si Marco. Sa ibang sasakyan, masayang pinag-uusapan ni Angela at Marco, na nakabawi na o ibang eksena ito, kung saang bansa sila pupunta. Walang pakialam si Marco, basta may pera. Hindi nila alam, nasundan na ni Isabela ang lead mula sa coffee shop, nakumpirma sa tindero na may lalaking, si Kuya Miguel, nagtanong doon dala ang punit na resibo. Ipinakita niya ang litrato, kinumpirma ng tindero na siya nga. Tulad ng inaasahan niya, si Kuya Miguel ay nasa alapaap sa saya, may pera na ulit para magsugal. Hindi niya alam na mapanganib na tao ang kanyang binangga. Nagsuot ng gwante si Isabela, kumuha ng alak mula sa mamahaling bote gamit ang hiringgilya, ipinatak sa isang piraso ng fruit candy. Ang paggalaw niya sa bote ng lason ay nagpapakita ng kanyang matinding determinasyon. Inihulog niya ang candy sa fish tank, ilang segundo lang, lumutang na ang mga isda. Pagkatapos, pinuntahan niya si Kuya Miguel, may dalang, kaunting pagkain. Alam mo ang pakay ko, pero nagkukunwari ka. Kinuha mo ang hindi dapat sayo. Ibalik mo lang, ayos na. Pero sinusubukan mo ang pasensya ko. Kinilabutan si Kuya Miguel, hindi biro ang babaeng ito. Nagmadali siyang tumawag kay Marco, pumunta dito ang asawa mo. Sinabi mo ba? Nang marinig ang tensyon sa boses nito, napagtanto ni Isabela na si Marco nga ang kasabwat na hinihinala niya. Nahulaan niya kung saan nila itinago ang pera. Ngayon, kailangan na lang maglatag ng patibong. Nakaramdam ng kaba sina Marco at Angela, nagpas siyang umalis agad dala ang natirang 100 Philippine pesos milyon. Maingat na pinatay ni Marco ang cellphone. Ngunit pag-andar ng sasakyan, natigilan sila nang makita si Isabela na nakatayo sa gitna ng kalsada, tumatagos ang tingin. Biglang nagpreno si Marco. Kalma, bulong ni Angela, sabihin nating mag-business trip tayo para bumili ng sangkap. Hello, ma'am, pilit na ngumiti si Angela, bibili lang kami ng sangkap para sa bagong produkto. Ingat po sa biyahe. Hindi nila lubos na naintindihan ang kahulugan sa likod ng sinabi ni Isabela.
Nasa loob ng kotse si Angela, masayang-masaya dahil malapit na silang maging malaya. Hindi niya alam na kumikilos na si Isabela. Nang araw na iyon, maagang natapos ang klase ni Cherry, anak ni Kuya Miguel, pamangkin ni Marco, pero wala pang sumusundo. Nakita niya si Tita Isabela. Para sa kanya, si Tita ang pinakamabait. At tulad ng inaasahan, may dala na namang regalo si Tita, at sinabing nagpaalam na siya sa mommy niya na ipapasyal siya ngayon. Masayang pumayag si Cherry. Nakatanggap ng text si Kuya Miguel, ninakaw mo ang pinakamamahal ko. Kaya kukunin ko rin ang pinakamamahal mo. #Cherry. Tinawagan niya agad ang dating asawa, nanigas nang malamang si Isabela nga ang sumando sa bata. Alam niyang hindi biro ang babaeng ito. Nag-text ulit si Isabela, gusto mong makipagpalit. Ibalik ang buong 200 Philippine pesos milyon sa abandonadong pabrika ng pagkain. Nagdalawang isip pa si Kuya Miguel, umaasang hindi sasaktan ni Isabela si Cherry. Ngunit hindi na siya mapakali nang makatanggap ng litrato ng anak na nakapiring, mukhang kanidnap talaga. Halos mabaliw na siya. Samantala, sina Marco at Angela ay abalang-abala sa paglilibing ng kanilang 100 Philippine pesos milyon. Akmang magbubok na ng flight nang makatanggap ng tawag si Marco mula kay Kuya Miguel, nagwawala, baliw ang asawa mo. Kanidnap niya ang anak ko. Ibalik mo ang pera. Nang makita ang litrato ng pamangkin na nakapiring, na may pekeng dugo sa tabi, nataranta rin si Marco, nagmamadaling hinukay ang pera. Pera natin yan, sigaw ni Angela. Buhay ng pamangkin ko ang nakataya. Huwag ka nang magbaliw-baliwan dyan, sigaw ni Marco. Si Cherry pala ay nakikipaglaro lang. Tinanggal niya ang tali at piring. Nang makitang umiiyak ang ama para sa kanya, masaya siyang tumalon sa yakap nito. Ito pala ay laro ni Tita Isabela para malaman kung mahal pa siya ng daddy niya pagkatapos ng divorce. Kahit naloko, naantig si Kuya Miguel. Si Marco naman, isinugol niya ang lahat. PHP 100 milyon na sana, pero tinalikuran niya si Angela para sa pamangkin. Hindi niya akalaing ganito siya paglalaroan ni Isabela. Pinayuhan siya ni Kuya Miguel na suyuin ang asawa, baka may pag-asa pa. Nakatayo si Marco sa harap ng kanilang bahay, imahe ni Isabela ang nasa isip. Sa wakas, nagpasya siya. Pagpasok niya, naghihintay na si Isabela. Umupo siya, nagkunwaring normal. Nagbuhos ng alak si Isabela para sa kanya, gaya ng dati. Ikaw ang unang nanloko, nagsimula si Isabela, malamig ang boses. Sinabi mong kinuryente ka, pero puno ng butil ng kape ang paa mo sa bodega. Ang gusto mo lang ay itong 200 milyon, tama? Ngayon, tingnan mo, nakauwi na ang 200 milyon. Pagod na si Marco, hindi ko na kailangan ng pera. Inilapag niya ang divorce papers. Oras na para tapusin to. Gumuho ang mundo ni Isabela. Hindi ito ang inaasahan niyang wakas. Nang akmang aalis si Marco dala ang malita, pinigilan niya, hindi ako papayag, hindi ka aalis. Ngunit si Marco, bumalik sa pagiging hayop, kinuryente siya. Inihiga niya si Isabela sa sofa, ang mga mata ay bumalik sa 2 bag ng pera ang tunay niyang pag-ibig. Akala niya makakatakas na siya dala ang pera, ngunit nagkamali siya. Nang palabas na si Marco dala ang pera para puntahan si Angela, natigilan siya sa nakita, si Angela ay kahalikan ng kapitbahay nila. Masyado ba siyang maaga, o tamang-tama lang ang dating niya? Nanginginig niyang kinuha ang cellphone at kinunan sila ng litrato. Hindi niya akalaing lolokohin din siya ng kerida. Galit siyang bumalik, inilagay ang litrato sa mailbox ni Angela. Hindi alam na ang pagbalik niyang iyon ang nagbago ng kanyang kapalaran. Sakto kasing dumating ang mga pulis. Nakatanggap daw sila ng report na ninakawan ang bahay nila. Nakita ni Marco ang magulong bahay, bahagyang kinabahan. Nakita niya ang divorce papers sa mesa, mabilis na itinago ng walang nakatingin. Si Isabela ay nakahandusay sa sahig. Nagkunwari siyang nag-aalala at tumakbo palapit. Dinala si Isabela sa ospital. Nakatitig lang si Marco sa kotse niya,
Nasaan ang pera? Mabuti na lang, okay si Isabela, kailangan lang maghintay na magising. Sinamantala niya ang pagkakataon na bumalik sa bodega. Nakita niyang naroon pa ang 2 bag, nakahinga siya ng maluwag. Sakto namang dumating si Angela, akmang kukunin ang isang bag, sinabing mas ligtas daw sa kanya. Si Marco, galit pa rin dahil sa pagtataksil, ay ngumisi, ganyan lang pala ang taste mo sa lalaki. Hindi na nagpanggap si Angela, may parte rin ako sa perang yan. Sa pag-aagawan nila, napunit ang mga bag, lumabas ang laman, puro papel lang, at isang kopya ng kanilang wedding vows. Tiningnan ni Angela si Marco nang may matinding puot, saka tumalikod. Nagising si Isabela sa ospital, naglalambing sa asawa. Ngunit bigla siyang bumunot ng taser. Nagising si Marco sa takot. Napatingin siya sa asawa, tulog pa rin ito ng mahimbing. Kinilabutan siya. Kahit panaginip lang, naniniwala siyang kayang gawin iyon ni Isabela. Nagmadali siyang umalis palayo sa mapanganib na babaeng ito. Sakto namang pumasok ang doktor. Gising na si Isabela, ngunit tahimik. Tinanong siya ng doktor kung kilala niya si Marco. Nagtatakang nagtanong si Isabela kung bakit siya nasa ospital, bakit may sugat ang kamay niya. Tiningnan ng doktor ang CT scan, sinabing posibleng dahil sa kuryente at pagkahulog sa hagdan, nagkaroon siya ng brain hemorrhage, na nagdulot ng pansamantalang amnesia. Hindi tiyak kung kailan babalik ang alaala. Ang naaalala lang ni Isabela ay ang mga araw pagkatapos nilang ikasal. Sinabi ni Marco na 10 taon na silang kasal. Para subukan, dinalhan siya ni Kuya Miguel ng espesyal na candy ang uri na ginamit ni Isabela sa pagtest ng lason sa isda. Walang alinlangan niyang isinubo ito. Sinabi ni Kuya Miguel kay Marco, totoo man o hindi, ang gusto niya ay manatili ka. Makisakay ka na lang sa kanya. Nakauwi si Isabela, namangha sa kalinisan at kintab ng bahay. Nagkaroon ba ako ng OCD nitong mga nakaraang taon? Tanong niya. Nag-alok ng alak si Marco, binanggit ang bote ng lason. May masarap akong alak na gusto kong inumin kasama mo, pero baka mahirap nang hanapin. Bakit? Itinago mo kasi. Hinamon siya ni Marco, baka kahit ikaw hindi mo na mahanap. Tumawa si Isabela, sa ugali ko, kung hindi sa cabinet, nasa ilalim ng sofa. Lalong nagduda si Marco. Biglang naalala ni Isabela, ay, mahilig akong magtago sa paso. Tumakbo siya doon, naghalungkat sa lupa, at natagpuan nga ang bote ng lason. Nakilala agad ni Marco ang bote na ginalaw niya. Hindi niya akalaing magagamit pa ito. Ginamit ni Marco ang alak para sa huling pagsubok. Natural na itinaas ni Isabela ang kopeta. Kapag ininom niya ito, malalaman ni Marco kung nagpapanggap siya. Halos tumigil ang tibok ng puso niya. Ngunit akmang iinumin na ni Isabela. Biglang tinabig ni Marco ang kamay niya, sira na yata ang alak. Nang makita ang panghihinayang sa mukha ni Isabela, tuluyan nang naniwala si Marco na may amnesia nga siya. Ngunit kinabukasan, pagkaalis ni Marco, nawala ang ngiti sa labi ni Isabela. May naalala siyang napakahalagang bagay. Pumasok siya sa bahay, naghalungkat kung saan-saan, tinatapik ang ulo para maalala, ngunit hindi niya matandaan kung ano ang hinahanap. Malinaw na, totoo ang amnesia ni Isabela. Tapos ay nakita niya ang 2 pamilyar na bag. Pagbukas niya, puro papel lang ang laman. Bumalik ang mga alaala, ang gabi ng pag-aaway nila, ang paghingi ni Marco ng divorce, ang galit niya, ang pagpigil niya, ang pagkuryente sa kanya ni Marco, ang pagkuha nito sa 200 milyon. Pero hindi niya alam na napalitan na niya ng papel ang pera noon pa. Kung gayon, nasaan ang totoong pera? Tumingin siya sa hagdan. May nangyari pa ba pagkatapos noon? Naaalala niyang may nagtulak sa kanya pababa, pero hindi niya matandaan kung sino. Kalahati lang ng alaala niya ang bumalik. At doon, ang kanyang OCD ay bumalik sa ibang paraan. Kapag nasa bahay si Marco, humihilata siya sa sofa, kumakain ng magulo, walang pakialam sa itsura. Para hindi maghinala si Marco na bumalik na ang alaala niya.
Ngunit kahit anong ingat, may nakaligtaan. Napansin ni Marco ang lababo na sobrang linis, tulad ng dati niyang ugali. Kinaumagahan, sinadya niyang iwan ang wallet, palihim na nagmasid sa labas. At tama nga, naglilinis si Isabela ng kalat. Nag-text siya na babalik para kunin ang wallet. Nagmadaling nagkalat ulit si Isabela. Si Marco, sa labas, ay natulala. Bakit kailangang umarte ng asawa niya sa harap niya? Bigla, pumasok si Isabela sa bodega, humuhuni, may hinahanap. Nang makita niyang seryoso ito, naramdaman ni Marco na may mali. Lumabas siya, hinanap mo ba ang kape dito? Humarap si Isabela, may misteryosong ngiti, hindi mo ba gustong malaman kung saan nakatago ang tunay na bagay? Baka narito lang. Hindi na nagpanggap si Marco, bumalik, na ba ang alaala mo? Nang akmang may kukunin si Isabela sa isang sako, inunahan siya ni Marco. Nang makita niyang sabik itong buksan, alam ni Isabela na tama ang hinala niya. Kung hinahanap mo rin, siguradong wala yan sa kamay mo. Ano na namang binabalak mo? Tanong ni Marco. Magtulungan tayo, alok ni Isabela, hanapin muna natin ang 200 milyon. Hindi nagtagal, gamit ang dahilan na 6th wedding anniversary nila, pekeng taon, nag-imbita siya ng mga staff ng restaurant sa bahay nila. Habang kumakain, sinadya niyang banggitin ang tungkol sa PHP 200 milyon, pinagmasdan ang reaksyon ng lahat, ngunit walang kainahinala. Nang umakyat si Isabela sa banyo, tinawag niya ang tapat na kusinero, chef, na napadaan. Ikaw ba ang kumuha? Ibalik mo ang 200 milyon, kalilimutan ko na. Labis na nadismaya ang kusinero, hindi ba't kayo po mismo, ma'am, ang nagpatago sa akin ng pera? Ang sagot ay hindi inaasahan ni Isabela. Ang huling piraso ng alaala ay bumalik na parang baha. Nang gabing iyon, matapos siyang hinga ng divorce ni Marco at kinuryente para makuha ang pera, mabilis siyang nagkamalay. Binalewala niya ang sakit, kinuha ang divorce papers sa sahig, inilapag sa mesa. Tinawagan niya ang tapat na kusinero, nilinlang ito na itago ang 200 Philippine pesos milyon, ang totoong pera. Pagkatapos, ibinigay niya dito ang maskara ng magnanakaw, at sinabihang itulak siya pababa ng hagdan. Pagkasabi noon, siya mismo ang tumalon pababa. Sa sandaling iyon, ang trauma ang nagpagulo sa kanyang alaala. Ngayon, hindi alam ng kusinero kung totoo o peke ang amnesia niya. At ang buong pag-uusap nila ay narinig ni Marco mula sa malayo. Ang pagkawala ng alaala ay hindi kasama sa plano ni Isabela. Ngayong alam na ang katotohanan. Kung gayon, maghiwalay tayo ng maayos, sabi ni Isabela, may kakaibang kalmado sa boses. Bago tuluyang umalis si Marco, nagtanong siya, sa 10 taon nating pagsasama, naging masaya ka ba kahit minsan? Mapait na tumawa si Marco. Hinawakan niya ang balikat ni Isabela. Bamulong, gusto mong malaman kung bakit gusto kitang iwan noon pa. Dahil natatakot ako na baka isang araw, hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapatay kita. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabela. Marahil, iyon ang huling hibla ng puot sa mga mata ng asawa para sa kanya. At iyon mismo, ang nagtanim sa isip niya ng panibagong plano, mas malupit at hindi inaasahan. Nang akmang aalis na si Marco dala ang malita para sa huling pagkakataon, inabot sa kanya ni Isabela ang kanyang divorce gift, 200 Philippine pesos milyon cash na nasa 2 malaking bag sa sahig. Hindi napigilan ni Marco na humalakhak. Hindi niya akalaing ganito kadaling mapapasa kamay niya ang ganito kalaking pera. Anuman, ang plano niya ay mag-check-in sa presidential suite ng The Peninsula Manila, yakapin ang pera, at saka na mag-isip. Si Isabela, tuluyan na nga ba siyang bumitaw? Kalmado pa rin siyang kumakain ng almusal, tindig ng isang nagwagi, na parang walang nangyari. Samantala, si Marco, buong gabi siyang natulog sa ibabaw ng pera, ninamnam ang pakiramdam ng kapangyarihan kaya't naging mayabang at kumpyado ang pananalita. Nang dalhin ng waiter ang pagkain,
galante siyang nag-abot ng ilang malalaking perang papel, sipagan mo, bata. Hindi alam ni Marco, si Isabela ay kusa nang nakipagkita kay Angela. Buong puso kitang binibitiwan, sayo na ang asawa ko, sabi ni Isabela, mga salitang ngayon lang naging puno ng ibang kahulugan. Sa presidential suite, aksidenteng nabitawan ni Marco ang kanilang wedding picture frame. Pagpulot niya, natigilan siya. Sa ilalim nito ay may isa pang litrato, si Isabela at si Junsu, ang bartender, dating tutor, na napakalapit sa isa't isa. Tinitigan niya ito, kumukulo ang dugo. Bigla niyang naalala ang babala ni Kuya Miguel, ang mga hindi pangkaraniwang bagay ay may itinatagong kadiliman. Bakit ka bibigyan ng 200 milyon sa diborsyo? Ipinaalala rin ni Kuya Miguel ang pagkamatay ni Mateo na may kinalaman sa perang ito. May kasabwat pa ang asawa mo. Kailangan nating malaman ang relasyon nila ngayon. Tutal, naging tutor din siya ng asawa mo noon, hindi malinaw kung bakit pinalayas siya ng biyenan mo papuntang ibang bansa. Pinuntahan ni Marco at Kuya Miguel ang dating N31 bar sa poblasyon na pinamamahalaan noon ni Junsu. Wala si Junsu doon. Mabilis na nag-isip si Kuya Miguel, nilinlang ang waiter na lumabas para tingnan ang natumbang signboard. Habang wala ito, naghalughog sila at nakakita ng isang lihim na kahon na naglalaman ng business card na may markang N31 at mga litrato ni na Isabela at Junsu na magkasama at napaka-sweet. Kinunan ito ng litrato ni Kuya Miguel bilang ebidensya. Sa ilang minuto lang, napakarami nilang nalaman. Ang N31 business card ay tumutugma sa pangalan ng dating bar. Ang mga litrato ay patunay na matagal na silang may relasyon, kahit pa. Pagkatapos ikasal ni Isabela, natulala si Marco. Ilang taon siyang niloloko nang hindi niya alam. Sakto namang si Angela ang kusang lumapit kay Marco, hindi malinaw kung dahil naamoy niya ang pera. Nakuha mo na ba ang pera? Si Marco, gulong-gulo ang isip. Ipinakita kay Angela ang litrato ni na Isabela at Junsu. Hindi nagulat si Angela. Nakipagkita na sa akin si Isabela noon, sinabing ibibigay kanya sa akin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganoon kadali siyang bumitaw. Pagkatapos ay naglabas si Angela ng isang voice recorder. Kakausap lang sa akin ni Isabela. Pakinggan mo. Ang laman ng recording ay nagpahinto sa paghinga ni Marco. Si Isabela ay nakikipagplano kay Angela na patayin siya para makuha ang 1 Philippine peso bilyon na insurance money. Makipagtulungan ka na lang, boses ni Isabela, pera lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Nangilabot si Marco. Pinakalma siya ni Angela, huwag kang mag-alala, lolokohin lang natin siya. At tulad ng inaasahan, nakatanggap si Marco ng text mula kay Isabela. Inaanyayahan siyang umuwi para sa isang farewell dinner. Nakatanggap din si Angela ng katulad na imbitasyon, kasama ang instruksyon sa paggawa ng lason at kung paano ito ilalagay sa pagkain para mamatay agad ang biktima nang hindi matutukoy ang dahilan. Mauupo na lang ba ako dito at maghihintay mamatay? Natarantang tanong ni Marco. Muling pinakalma siya ni Angela, huwag kang mag-alala, akala niya kakampi niya ako. Kaya binigyan din niya ako ng lason. Pwede nating gamitin ang sarili niyang lason laban sa kanya. Iyon ang huling pagpasok ni Marco sa bahay na iyon. Ang nakamamatay na hapunan ng pamamaalam. Pareho silang nasa kusina, may kanya-kanyang iniisip, naghahanda ng kani-kanilang espesyal na putahe. Malambing na sinusubuan siya ni Isabela ng strawberry. Hindi naglakas loob si Marco na kainin ito. Nagkunwari siyang kinuha ito, itinapat sa bibig ngunit hindi kinain, pagkatapos ay hinugasang mabuti, pinunasan, at saka dahan-daang isinubo. Lumipas ang 5 segundo, walang nangyari, nakahinga siya ng maluwag. Akmang magbubuhos ng asin si Isabela sa sabaw, mabilis na inagaw ni Marco ang lalagyan ng asin, na hinaluan na niya ng puting pulbos, sinabing kailangan niya ito para sa steamed fish. Sinabi niyang kaunti lang ang gamitin nito, saka sinadyang damihan pa ang asin sa steamed salmon paborito ni Isabela. Habang abala si Marco,
Dahan-daang binuksan ni Isabela ang maliit niyang bote ng lason, inihalo sa ibang pagkain. Nakita lahat ni Marco, naisip, siguro mauuna siyang mamatay kaysa sa akin. Inihain ang masaganang hapunan. Ginamit ni Marco ang kanyang mga mata na parang X-ray scanner, sinusuri ang bawat putahe. Nang makitang kumain si Isabela ng ilang pagkain nang walang nangyayari, ginaya niya ang mga kinain nito, na parang naglalaro ng minesweeper. Nang akmang kakainin ni Isabela ang seafood, puno ng pag-asa si Marco. Ngunit bago pa niya ito may subo, nagsimula siyang magkwento tungkol sa muntik na nilang pagkamatay sa dagat dahil lang sa gusto nilang kumain ng seafood. Bigla siyang umiyak, patawad. Nilagyan ko ng lason ang pagkain ito. Kapag namatay ka na, susunod agad ako. Dahil mahal na mahal kita. Nagpanggap akong kakampi ni Angela para saktan ka. Mamaya, darating din si Angela dala ang alak na may lason. Huwag mo itong iinumin. Wala na akong mukhang may haharap sa'yo. Mauuna na ako. Nagmamadaling pinigilan siya ni Marco. Sakto namang tumunog ang doorbell. Dumating si Angela dala ang bote ng alak. Nagdrama si Isabela ng paghingi ng tawad, hindi ko kayang patayin ang asawa ko. Nagalit si Angela, naramdamang pinaglaruan siya. Sa sobrang galit, walang kamalay-malay niyang isinubo ang sashimi na nasa mesa. Huli na nang mapagtanto niya. Ang napakatapang na lason ay umepekto sa loob ng 5 segundo. Umatras si Marco sa takot. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Angela. Ang puot ay naglaho sa isang iglap. Natakot ang mag-asawa sa nakita, lalo na si Marco nang makitang bumagsak si Angela, wala ng buhay. Si Shimi, biglang napagtanto ni Isabela. Hindi kaya, balak mo akong lasunin. Tumawag, muna tayo ng ambulansya, pag-iiba ni Marco ng usapan. Nilagyan mo ng katas ng poison sumac, tama. Nakakamatay yun agad, hindi na maisasalba, sigurado si Isabela. Sa kanya naalala, teka, kanina, pinigilan mo akong kainin yun. Ang totoo, ayaw mo akong mamatay, tama. Ibig sabihin, may pagtingin ka pa rin sa akin. Sakto namang dumating ulit si Kuya Miguel. Iminungkahi ni Isabela, magtulungan tayo. Ikaw kay Kuya Miguel, ako sa bangkay ni Angela. Pagpasok ni Kuya Miguel, sinubukan siyang abalahin ni Marco. Lalong naghinala si Kuya Miguel. Itinulak niya ang pinto papasok, walang nakitang kakaiba. Nagmamadaling niligpit ni Marco ang lahat ng pagkain sa mesa para itago ang ebidensya. Kumuha ng hipon si Kuya Miguel, akmang isusubo, natarantang pinigilan siya ni Marco. Ang kakaibang kilos na ito ay lalong nagpatibay sa hinala ni Kuya Miguel. Sa huli, napansin niya ang mantsa ng dugo sa upuan, iniugnay ito sa pagkawala ni Isabela sa kalaliman ng gabi. Hindi niya alam, abala si Isabela sa pag-alis ng bangkay ni Angela, itinataboy ito palayo. Ang buong eksenang ito ay nakita pala ni Mang Tasyo, ang kapitbahay, mula sa itaas. Pagkaalis ni Kuya Miguel, labis ang kaba ni Marco. Ano na kaya ang ginagawa ni Isabela? Ang totoo, nakarating na siya sa isang liblib na lugar sa labas ng Tagaytay. Inilabas niya ang voice recorder na inihanda niya para kay Angela, na naglalaman ng pekeng plano, magtulungan patayin si Marco, hatiin ang insurance. Ginamit ni Isabela ang galit ni Angela para mapakain ito ng sashimi na may lason. Siguro, nanalo na ako sa larong ito, naisip ni Isabela. Nagsimula siyang maghukay. Matagal nang abandonado ang lugar na ito, siguradong ligtas. Pagdating ni Marco sa garahe, nakita niyang puno ng lupa si Isabela. Nang malaman niyang naasikaso na nito si Angela, at nang makita ang kalmado at sanay na kilos ng asawa, nanginginig niyang tinanong, paano mo nagagawang maging kalmado? Buhay pa rin yun ng tao. Bamantong hininga lang si Isabela, hindi ba tinutulungan kita? Nakaramdam ng matinding guilt si Marco. Inalo siya ni Isabela, okay lang yan. Kasama rin ako sa pagtatapon ng bangkay. Magkasabwat na tayo. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat.
Hindi nila alam, sa labas, may nakikinig sa bawat salita nila. Kinaumagahan, pag-alis ni Marco, may nakitang sulat si Isabela sa mailbox. Pagbukas niya, nakapirma, N31 ang nagpakilalang kumidnap sa kanya noon. Ngunit hindi ba't si Mateo iyon? Patay na si Mateo. Ang nagpatakot sa kanila ay ang nilalaman ng sulat, alam ng nagpadala na pinatay nila si Angela, humihingi ng 200 Philippine pesos milyon, kung hindi ay isisiwalat niya ito sa pulis. Napagtanto ni na Marco at Isabela, may kalabang nagtatago na mas mapanganib kaysa inaakala nila. Iminungkahi ni Isabela na kunin ni Marco ang 100 Philippine pesos milyon mula kay Kuya Miguel, o magpanggap na kinuha kay Angela, at bumalik sa normal na trabaho sa restaurant. Ibigay na lang natin ang pera, pag-alo niya sa asawa. Ang totoo, may pinaghihinalaan na si Isabela, ngunit hindi niya sinabi kay Marco. Lihim siyang pumunta kay Kuya Miguel, ipinakita ang sulat mula kay N31. Tumawa si Kuya Miguel, siguradong hindi ako yan. Minsan na akong nadala sa'yo, uulitin ko pa ba? Naramdaman ni Isabela na nagsasabi ito ng totoo. Alam na ngayon ni Kuya Miguel na pinatay nila si Angela. Nagpaawa si Isabela, pamilya tayo, di ba? Naisip ni Kuya Miguel, sino ang gustong maging kapamilya ng isang tulad mong mapanlinlang? Naalala niya ang listening device, alam ng kalaban ang bawat galaw nila. Bukod sa patay na si Angela, sino pa kaya? Si Marco, sumunod kay Isabela, pumunta sa kondo ni Angela, para kunin ang pekeng pera. Tiningnan niya ang pamilyar na silid, naalala ang masasayang araw nila. Nakaramdam siya ng kahungkagan. Inilagay niya ang bag ng pekeng pera sa trunk ng kotse. Ngunit pagbukas niya, nag-hallucinate na naman siya ang bangkay ni Angela ay nasa loob. Pumunta siya sa Marco's Bistro na parang wala sa sarili. Ang masaklap, tinanong pa siya ng chef, wala ba si Assistant Angela ngayon? Hirap niyang sinabi, nag-day off. Nagplanong uminom si Marco, ngunit habang tumatagal, lalo siyang natatakot, naririnig ang boses ni Angela, nakakakita ng mga multo. Sakto namang dumating ang pulis para kausapin siya. Nawala siya sa sarili, sinakal ang pulis. Mabuti na lang at naawat siya ni Junso, ang bartender. Doon lang siya bahagyang natauhan. Napansin ni Junso ang sirang sahig, dahil sa pakikipagbuno ni Marco sa kanyang mga multo, na pagtantong matindi ang pinagdadaanan nito. Samantala, si Isabela ay nasa bahay, humuhuni habang naglalakad-lakad, mukhang kalmado ngunit nag-iisip ng paraan para palabasin ang nakatagong kalaban. Si Marco naman, habang tinitingnan ang litrato nila ni Angela, ay biglang umamin ng lahat kay Junso nang walang nagtatanong. Sayang si Angela, bulong niya. Hindi inaasahan ni Junso ang bagong impormasyon. Ang kakaiba, kahit umamin na si Marco, nang huminto ang police car sa gasolinahan, nagpaalam siyang mag-ker. Ang pagbaba niyang ito ay lalong nagpagulo sa isip ng mga pulis. Sumakay siya sa isang itim na kotseng naghihintay, walang pag-aalinlangang pumasok. Ang driver ay si Junso. Bago nito, habang nasa police car, nakatanggap si Marco ng text, nakita ko ang pagkamatay ni Angela. Gusto mo bang malaman kung sino ako? Ang itim na kotse sa unahan. Humanap ka ng paraan para makasakay dyan. Pagkasakay, agad siyang nagsisi, pinahinto si Junso. Ngunit ipinarinig sa kanya ni Junso ang isa pang recording. Nang gabing iyon, palihim na sinundan ni Junso si Isabela habang itinatapon ang bangkay ni Angela. Nakita niya ang voice recorder na nahulog ni Isabela, na naglalaman ng totoong usapan ni na Isabela at Angela bago ang hapunan. Sinabi ni Isabela na lahat ng pagkain ay may lason, maliban sa salmon na ligtas, at pinagbilinan si Angela na huwag kakain ng iba. At ng araw na iyon, salmon nga lang ang kinain ni Angela, bago niya makain ang sashimi. Ibig sabihin, sinadya ni Isabela na mapakain si Angela ng sashimi na may lason. Dinala ni Junso si Marco sa liblib na lugar, dyan mismo nakalibing ang bangkay ni Angela. Hindi makatingin si Marco.
Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Inabutan siya ni Jenso ng isang bag, nandyan ang mga ginamit ni Isabela sa krimen. Nang makita ang sapatos at mga gamit, hindi napigilan ni Marco ang mapangot siyang ngiti. Pati pala ikaw, tinraidor siya. Paalala ni Jenso, sa ngayon, ikaw lang ang nakakaalam na pumatay si Isabela. Nasa sayo na kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. Samantala, walang kamalay-malay si Isabela, tinatawagan ang asawa ngunit laging naka-off ang cellphone. Bigla siyang kinabahan. At tama nga, pumunta na naman si Marco sa PNP station para sumuko. Dala niya ang bag na bigay ni Jenso, idineklara na pinatay nila ni Isabela si Angela, at idinagdag pa na pinatay din ni Isabela si Mateo. Ipinakita niya ang sapatos bilang ebidensya. Si Jenso, na naroon din, ay sumulyap lang at galit na sinabi kay Marco, bilang asawa, mas kilala ko pa siya kaysa sayo. Malinaw na size 36 ang sapatos ni Isabela, pero yang dala mo ay size 38. Natigilan si Marco. Ito ang sapatos na itinapon ko noon Nahinuha ni Jenso, ito ang ebidensya ng pumatay kay Mateo. At malamang, ang sospek ay nasa paligid lang ninyo.